keep you responsible for our convocation this morning and to whom I owe a deep debt of gratitude. Sabi ng isang movers member ng Adamson kanina dumating ako at bumaba sa kotse ko. Sabi niya, ma'am, gusto namin dito sa Adamson yung crusade mo against graft and corruption. Pero meron lang ako ayaw sa iyo, ma'am. So, I'm lang sa iyo, ma'am. Kandidata ka na pagka-presidente, pumayag ka na lumabas ang litrato mo sa dyaryo na naka-bathing suit ka lang. Sa dyaryo, dahil dyan, mapapatunayan ng sambayanang Pilipino na kung tao, pag sinabi ko ang vital statistics ko, totoo. Ilang libang kabataan ang magtatapos dito sa pamantasan na ito, itong buhay, na may ibibigay ang ating pamahalaan sa ating mga kabataan. Kinakailangan magluhod-luhuran ka sa harap ng isang makapangyarihan at kurap na politiko para makakita ka ng letter of recommendation sa kanya. Sa itong ating mga kabataan ay kinakailangan umalis sa sariling bansa dahil itong pamahalaan na ito, itong lipunan na ito, hindi kayang alagaan ang ating mga binata. Kaya, dapat natin itatanong, today the Philippines is one of the highest unemployment rates in Asia. We have an unemployment rate running at 15 to 17%. Here in Metro Manila, 1 out of every 5 Filipinos is jobless. In a workforce of 27 million Filipinos, 5 million Filipinos are unemployed. At maliban sa mahirap ngayon, maghanap ng trabaho. Alam naman ng buong sambayanan, halos walang hanggang ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Hindi sila marunong magtaas ng sweldo ng ating mga guro, mga profesor sa pamantasan. At dito sa Metro Manila, nalalaman ng ating mga kabataan sa pamamalakad ng ating mga traditional politicians o trapos. Dito sa Metro Manila, marami tayong mga ilaw, pero wala namang kuryente. Wala namang batas sa masasakyan ng ating mga kabataan. At marami kandidato pagka-presidente, karamihan sa kanila, wala namang mga IQ. Para makaliwanagan sila na nagagalit na ang sambayanan sa kahirapan ng ating buhay. Naaawa na tayo, napapagod na ang ating mga magulang at ang mga guro. Dahilan sa, no matter how hard they work to earn an honest. Kaya, nagsawa na ako ng kapaliwanag sa kanila. Hinawin ko na lang sila ng suntukan, ayaw na nila. Scholarship sa UP nakapagtapos. Nakapag-doctorate sa pamamagitan ng scholarship din. Nakapagtrabaho pa ako sa United Nations sa Switzerland in Europe. Kaya akala ko, lahat ng may hirap kamukha ko, nakakaahon na sa kahirapan. One of the most corrupt governments in Southeast Asia. Kaya, the world. Kaya, dapat walang dahilan kung bakit mahirap ang ating buhay. As you know, why millions of Filipinos are so poor? Why millions of Filipino families are so oppressed by poverty? I have come here to give you the answer. And the answer is because politics in this country is so corrupt. Kaya, ako, nang kilala
will now have the closing remarks to be members and officers of Duterte can now proceed to the OT conference room. So just look at me. How about raising her hand? Okay. Let's do it with Gusto, please. Okay. Okay, ready? How are you? Ready? Hindi. Real smile, di ba? Si Governor. Si Governor naman, Vice Governor. Si Governor naman, si Governor. Isa nag-o-out isa nag-o-out. Let's take... Okay. Hindi ba? Hindi ba? Okay, sama ako. You have to go... Please look at our president. That's it. Okay. One more. Tapos tataas ang kamay naman. Okay. Taas naman natin kamay. Okay, raise it high. Good. Talagang winner na. Dapat na. Winner. That's okay. Progress. Okay, thank you. So, let's Okay. go. Okay. Keep going. Good luck, mga. Chair, you can sit down for a serious meeting. Nasaan na? Si Rene. Nasaan si Rene? Rene! Narito po at paglalakad ang Panginoon Doktora Lurong Defensor Santiago. At ikay kumakabay sa taong bayan ng Santa Rosa. Marangal ang Okay, tayo
Ang ating susunod ang Presidente ng Pilipinas, Miriam Defensor Santiago. Ang ating mga 18 magnificent senators na tayong nakilala natin, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ang labanan ay napakasimple, mga kababayan ko. Yung tinatawag ng traditional politicians, yung mga over the hill, alam ko na palaki ang problema ng Nueva ng Kabanatuan na pag sa aming pagkanalo kami ay ang sasabit sa ating halos nalulunod na bansa. Ang ating buong pagkakaisang ilukuyok ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Napakaraming mga taga-Nueva Ecija ang nagsama mula Cabiawang at Cabanatuan City. Hindi na ako ng makapangyarihang Commissioner of Immigration and Deportation
hindi na ako ang highly publicized na Secretary of Agrarian Reform. Ganun pa man, ngayong araw, buong buhay ko hindi ko makalimutan ngayong araw. Ating mga kaibigan at ang ating mga kababayan sa baybaysihan ng kahit konting kalaban ng mga kurang na politiko. International politicians that tapos, particularly in Metro Manila. Sabi nila, kaya sabi kong number 1 sa surveys itong si Miriam. At ngayon naman, nagiging number 1 na rin sa Vice Presidential surveys si Ramon Magsaysay. Sinasabi ng mga kalaban natin, so what if they are number 1 in the surveys? Because according to our enemies, the corrupt politicians, we are not only the youngest, that is to say, June Magsaysay and I are not only the youngest, we are also the poorest. Pa rin ako. At ang pinagmamalaki ko pa lalo ay ganito. Maski ganito lamang akong pinakamahirap na kandidato pagka-presidente. Pinagmamalaki ko sa buong bansa. Akong kandidato. Sabi nila, Miriam, lahat ng kandidato niya puro bago. Ang sagot naman sa mga kalaban natin kurap na politiko ay ganito. Hindi bali ng mga bago. Hindi naman kami mga gago. Kung ipares natin sa 48 million pesos sa Nueva Ecija, masyadong dehado dahil sa Pangasinan, ang investment capital nila, 2 billion pesos ang ginala. Hindi ba applyan at ayaw ko, tinanggihan ko pa. Bilang Immigration Commissioner, bilang Agrarian Reform Secretary o kalihim ng Departamento ng Reformang Agraryo. Ayaw ko dahil mababa ang sweldo sa gobyerno, pinilit lang ako. Pero nandoon na rin lang ako. Sinalalay ko ang buhay ko, pinalaban natin mga sindikato kriminal. Pati buhay ng maliit na anak ko na 6 na taong gulang lamang sinalalay ko. For I wanted to prove to our young people and to all the Filipinos that the Filipinos, nalibiktima ako ng bulong brigade sa ating pamahalaan. Bulong na sila ng bulong sa Pangulo. Hanggang sa nahilo at nalito ang Pangulo at bigla akong natanggal sa gobyerno. Sa pagpupulong nila, nagka-ear infection ang presidente. Pati na ang lahat ng mga supporters niya, hindi nila magagawa na palitan ng graft and corruption. Because according to them, to fight graft and corruption in Philippine politics is mission impossible.